Amen. Praise the Lord. Palagpagan natin Diyos, mga mahal. Una sa tanan, lahat ay tinagtaas pagpuri, pagluwalhati, alang lang sa ating pinagmahal Panginoon. Gadubling pagrespeto, pagalang sa ating mga ginagalang mga pastor, and time prophet of our loving God, Willis Almeida, at sa ating pag-alaala palagi sa mga gintuang turo aral ng ating beloved viewer who are watching right now sa ating webcast viewer dito sa DACA webcast sa ating lugar sa CDO. Salamat sa ating Panginoon. Palagpakan po natin Diyos, mga minamahal. Mga minamahal, pag-aral natin sa gabi ito, yung ginatawag na yung pagbantay sa ating mga sarili. We have to watch ourselves. Everybody serves the Lord. Praise the Lord. Pakibasa lang sa Biblia. Ito po sa Roma, the book of Romans chapter 7, verses 19 up to 23. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa mga taga-Roma, Kapitulo 7, versikulo 19 hantod sa versikulo 23. Kay dili ako mubuhat sa maayo nga gitinguha ko, nga mao hinuoy ginabuhat ko ang dautan nga wala ko tinguhaa. 20. Karon kun maoy ginabuhat ko ang butang nga wala ko tinguhaa, dili na ako mao ang nagbuhat niini, kundili ang sala nga nagalublob sa sulod nako. 21. Tungod niini nakita ko kini ingon nga usa ka balaod nga sa dihang buot ko nang buhaton ang maayo ang daotan duol kanako. 22. Kaysa kinasuluran sa akong pagkatao, ginakalipay ko ang kasuguan sa Dios. 23. Apan dinhi sa mga bahin sa akong lawas, nakita ko ang laing balaod nga nagapakig-away batok sa balaod sa akong salabutan. Ug nagahimo kanakong binihag ngadto sa balaod sa sala nga nagalublob sa sulod sa mga bahin sa akong lawas. Amen. Palagpagan po natin ang Diyos, mga minamahal. Everybody serves the Lord. Mga minamahal, ito po, sabi nga, we have to watch ourselves. Bantayan po natin ang ating mga sarili, mga minamahal, bilang mga Kristiyano. Minsan may matagal na tayong mga Kristiyano, ilang taon ang lumipas, napakaraming pagpapala, grasya, biyaya, yung ating tanggap. Minsan, hindi pa rin natin mabantayan ang ating sarili. Amen ba? Amen? Sabi ni Apostol Pablo, for the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do. Now if I do that I would not, it is no more that I do it, but sin that dwelleth in me. I find then alone that when I go, I would do good, evil is present with me. For I delight in the law of God after the inward man, but I see another law in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my member. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Sabi ni Apostol Pablo, minsan siya mismo ay naka-experiensya ng katulad nito. Sabi niya, ang mabuting bagay nga gusto ko gawin, hindi ko po magagawa. Ngunit ang masama na hindi ko dapat gawin ay aki pong nagagawa. Sa kung ako nito nagawang masama, sabi niya, bakit ko ito nagagawa? Hindi ko naman dapat gawin. So kung nagawa ko yung masama, hindi na po ako ang gumagawa nito, kundi yung kasalanan na sa loob ng puso ko. Nakita ko ang kasuguan, na kung ako'y gagawa ng mabuti, ang kasalanan at ang kaaway ay palaging lumalapit sa akin. Palakpakan natin Diyos, mga minamahal. Everybody serves the Lord. Praise the Lord. Kaya nga, nasusumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin.
Amen ba? Yun ang bantayan natin. Sabagat nagagalak ako sa kautusan ng Diyos ayon sa pagkataong loob. Bilang taong loob, natutuwa siya kuno sa kautusan ng ating mahal na Panginoon. 23, datapat nakikita ako ang ibang kautusan sa aking mga sangkap, really, na nakipagbaka, away, laban sa kautusan ng aking pag-iisip. At dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na sa aking mga sangkap. Ito pong bantayan natin, mga minamahal. Kung minsan, ayaw natin gumawa ng masama. Amen ba? Pero magtataka tayo, bakit hindi natin magawa yung mabuti? Na ayaw natin gumawa masama, yung masama tuloy ang atin nagagawa. Yung mabuti kung saan hindi natin magawa. Sabi ni Pablo, nakikita ko kung nagagawa ko ng masama, alam ko hindi na kong gumagawa niyan, kundi yung kasalanan na sa loob ng aking laman. So pag may natili sa puso natin yung kasalanan, yung demonyo na palapit sa atin, kahit ayaw mong gumawa ng masama, talagang nabibihag ka ng isarili mong laman na gumawa ka ng masama. Amen ba? Eh, mayroon tayong parte sa ating lawas, sabi ni Pablo, but I see another law in my members warring against the law of my mind. Nagipag-away, may parte sa aking katawan, nagipag-away sa aking isipan. Bantayan natin ating mga isip, mga minamahal. At bringing me into activity of the law of sin which is in my member. Nga magdala sa aking bilang bihag, bilanggo sa aking isipan ang balaod kasuguan ng kasalanan na dito lang sa parte ng aking katawan. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Ito po'y malalim na salita ng ating mahal na Panginoon. Amen ba? Minsan ayaw natin magnakaw na ating sa shopping. Magtataka tayo, bakit tinanakaw natin? Minsan ayaw natin mag-absent, matataka tayo, bakit may umuudyok pagka magsimba? Gusto natin magpuri, pero sabi may Espiritu, huwag kang magpuri. Gusto mo mag-isip ng mabuti. Hindi mo maisip ang magawa ng mabuti. Ngunit yung masama na yung isipin, nagagawa mo isipin yung masama. Laban siyang kapwa. Gusto ko mahalin si Bari Andy, pero bakit galit ako sa kanya? Amen? Amen? Gusto ko sumunod sa salita ng Diyos, pero bakit kumukontra ako? Yun ang bantayan natin. Dahil mayroong isang membro ng katawan natin nakipaglaban, kumukontra sa ating isipan. Laban sa batas balaod ng Espiritu at yan po'y ang kasalanan. Nandyan lang mismo sa loob ng parte ng ating katawan. Gusto natin magpakumbaba, sumunod sa salita ng Diyos, pero tayo'y kumukontra. Gusto natin magpapasakop sa salita ng Diyos, pero mayroon pong kumukontra, rumirebuilding ang ating isipan. Naramdaman po yan na Apostol Pablo. Amen. Gusto mo siyang yakapin, pero pag nakita mo, gusto mo siyang suntukin. Amen. Gusto mo siya bigyan ng pagkain, pero pag malapit mo, gusto siyang tamparosin. Hindi mo maintindihan. Pag manayaw ka pa lang, gusto, pag makita ko si Brandy, kamustahin ko to. Pag makita mo na ako, bumukal yung dugo mo. Yun po ating bantayan, mga binamahal. Ngayong isipan natin hindi mabibihag ng kaaway, na aron mabibihag ng kasalanan upang tayo maging rebuildi sa salita ng ating mahal na Panginoon. Upang tayo hindi makagawa ng mabuti. Kailangan bantayan po natin ito, mga minamahal, na tayo po'y palaging sumusunod, palaging nagpakumbaba, mga minamahal, sunod-sunudan lang tayo sa ating manapino sa mga salita ng Diyos, hallelujah, upang mga minamahal, walang kukontra sa parte ng katawan natin, hallelujah, maging rebuildi ang ating isipan. Gusto ko magbibigyan ng pledges, pero may napipigil ng wag. Baka ibubulsa lang ni Brother Andy. Yan ang bantayan niyo po.
Hindi kayo naka-amen. Para may kumukontra sa isipan nyo. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ngayon makikita natin yung sarili natin dito sa salita ng Diyos. Na mismo si Apostol Pablo, apostoles ng ating mga Panginoon, siya mismo ang nag-explain ito. Siya mismo nagsasabi na mismo sa akin, magtataka ako sa sarili ko. Yung mabuting bagay gusto gawin, hindi ko magawa. Yung masamang bagay na ayaw kong gawin, bakit nagagawa ko ito? Ano bang nangyari sa buhay ko? Kaya tinignan ni Pablo yung sarili niya. Sabi, I find myself. Sabi niya, bakit ganon? Ayoko namang magawa ng masama. Bakit nagagawa ko to? Ayoko mag-iisip ng masama. Bakit naiisip ko to? Gusto ko mag-iisip ng mabuti. Bakit yung masama iniisip ko sa aking kapwa? Nakita ni Pablo, kung nagawa ko man ito, hindi na akong gumagawa. Alam ko, ito po'y ang kasalanan na nito nananahan sa loob ng aking puso. Umuudyok yung kaaway sa isipan ng Kristiyano. Ayaw mo kumontra. Ayaw mo maggawa ng masama. Ngunit sabi ni Pablo, now if I do that, I would not. It is no more that I do it, but sin that dwelleth in me. Yung kasalanan na nananahan sa puso natin, yun ang kumukontra na tayo po hindi makagawa ng mabuti. Kuminsan, mainit tayo ngayon, bukas rebuilding na tayo. Ngayon, mainit tayo, bukas kumukontra na tayo, magtataka ka. Bakit? Mayroon pa pong kasalanan, hallelujah, na natili sa loob ng puso natin. Kailangan alisin po natin yung kasalanan na sa loob sa puso natin. Yan pong magagapos ka natin. Sabi that bring you into captivity to the law of sin. Pag natili sa puso natin kasalanan, ito po magdadala sa atin. It brings you into captivity to the law of sin. Magbibihag sa'yo, magdadala sa'yo, nagagapusin ka, bilangguin ka, captive, papunta sa sala, sa kasuguan ng kasalanan, nga dyan lang mismo sa loob ng ating parte, ng ating buong katawan. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Yan pong bantayan natin, mga minamahal. Kaya dito po, ang paglilingkod sa Diyos, kailangan palagi kang positibo. Alam niyo bang positibo? Think always positive. Don't think negative. Yung positibong pag-iisip sa Diyos po yun. Always yes. Always say, here I am, Lord. Pero kung negatibo sa puso mo, ang imong sagot pirmi, ayaw ko. Kamo lang diha. Bahala na kamo. Ayaw kong sumunod, ayaw kong magpasakop, kayo lang diyan. Yun po ang negatibo nga pag-iisip. Ayaw mong sumunod, ayaw magpakumbaba, ayaw magpasakop, yan po ang negatibo. Ang author ng negative thinking, walang iba, yung kaaway, si Satanas. Paisipin ka ng masama. Yan ang sabi ni Apostol Pablo, but I see another law in my members warring against the law of my mind, and bring me into captivity to the law of sin which is in my member. Yun ang tandaan po natin, mga minamahal. Na hindi tayo mabihag ng balaod ng kasalanan na sa isipan sa loob ng katawan natin. Maraming Kristiyano dito na babagsak. Amen? Matagal ang Kristiyano, grabe ng pagpapala. Side by side na pagpapala. Pero in the end, makita nimo maging rebelde pa sa church. Kukontra pa sa patakaran ng iglesia. Pero mga Kristiyano dito, pag nahuli yung kasalanan nila, nagre-retaliate ang puso, kumukontra sila, umuupos. Naghanap sila ng butas. Magre-retaliate. Alam nyo ba nagre-retaliate? Ha? Gumaganti, naghahanap ng kakampi, ng susumbat. Yan po ang sabi ni Pablo nga there's I see another law in my member warring against the law of my mind. Nakita yan ni Pablo. Mayroong kumukontra, ipag-away against the law of my mind. Nga dapat naman kung wala yan sa puso isipan mo, mga minal, wala yung ginatawag na another law, war against the law by mind.
Ano yon? Ano yon? Yun yung pinaka number one nga tool si Satanas. Ano yon? Garbo. Pride. Because pride go into destruction. Pag grabing pride mo, yan ang lumalaban sa isipan mo. You are against the law of your mind. Dahil bakit? Ayaw mo magpasakop. Ayaw mong sumunod. Ayaw mong magpadisiplina. Ayaw mong matuwid ka. Amen? Kaya mag-retaliate ka, lalaban ka, maghanap ka ng butas, mangdamay ka ng iba. Hoy, mali yung ginagawa. Bakit si Juan dyan? Magaling ka lang mang-review po yung makasakop mo sa bahay, mga masaway. Nag-retaliate yung puso mo. Amen? Amen. Ang kinin mo lang may mali ka. Huwag ka namang damay sa mali ng iba na nakisakay ka sa ila. Bakit? Kanya-kanya tayong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung ayaw matuwid, ayaw ma-review, ayusin mo rin yung buhay mo. Kanya-kanya tayo lapit sa Diyos, hindi po tayo magdinamayay. Siya gani samahan ko na siya. Halimbawa, kung ako punta ka impyerno, sasama ka? Sino sasama sa akin sa impyerno? Itaas yung kamay. Bitayo nyo. Be wise. Kung nakita mo yung kapwa mo gumawa sama, sundin mo siya. Gayahin mo siya. Yan ang mali. Yan ang ito ng negative mind. Yan po ang umaaway sa isipan mo na balaod sa parte ng katawan mo. Kulang ka sa pagpasakop, kulang ka sa pagpakumbaba, kulang ka sa pagsunod sa Diyos. Mayroon pong kumukontra sa isipan mo. Kailangan tanggalin mo yan. Pag hindi mo tinanggal yan, mawala ka sa linyada ng ating Panginoon. Because of pride. Pamareview ka, hindi na ako sasamba. Kung hindi ka sasamba, sinong talo? Doon ako magsamba kay Kibuloy. Mabuti. Si Kibuloy, anak ng Diyos na ngayon. Di ikaw, ano ka? Lolo mo si Kibuloy, apo ka niya. Oh. Ang paglilingkod sa Diyos, mga minal, wala itong pinugsanay. Sabi ng Biblia, whosoever ang gusto lang lumapit, uminom ng tubig ng buhay. Kung ayaw mo lumapit, uminom ng tubig ng buhay, depende sa'yo yan. It's up to you. Pero kung gusto mo lalapit sa tubig ng buhay, ano matugunan yung uhaw mo hanggang sa langit, hindi ka mauhaw. Lumapit, magpakumbaba ka. Lumapit ka sa Diyos. Huwag kang magpakita na lumalayo ka. Dahil mayroon isang bagay na lumalaban sa isipan mo at it bring you into captivity. Tanda yan, sabi ni Pablo. It bring you into captivity to the law of sin, which is in your member. Tandaan natin yan, mga kapatiran. Maging sigurista kita. Wala nang pinakadamis sa gawin natin, magpakumbaba na lang tayo. Suportahan yung gawain, sumunod na lang kayo. Ang kinin mo na may kasalanan ka, humingi ka ng sorry, pakumbaba ka. Huwag ka na manumbat pa ng iba. Amen? Bakit si Juan? Pamayaan mo rin sila kung nagkakasala sila. Kung nagkakasala sila, papatayin sila ng Diyos din yun. Ikaw nagkasala ka rin, papatayin ka rin. Pareho lang kayo. Pero katulad doon sa Dubai, na-assign ako, marami reklamo. Sabi yung preacher na doon, kinukuha yung tension offering. Di, nangaral ako. Sabi ko, kung yung dating na-assign ditong preacher, hindi naman talaga full-time yung preacher, dito lang nagtrabaho, naging preacher. Kinukuha yung tithes offering nyo, nakikita nyo, bayaan mo papatayin siya ng Diyos. Sabi ng preacher, gumanon siya. Ngayon, kung kayo naman na kapatid, hindi ko magbigay ng tithes offering nyo, papatayin din kayo ng Diyos. Ano gusto nyo ba? Mamatay tayong lahat? Kung mamatay tayong lahat, wala nang papuntang langit. Adios. Dito po, individual ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Basta importante, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos.
nagpapasakop ka, naging banal ka, naging perpekto ka, naningkamot ang sisikap ka, sa kaliwala ng ating kahinaan, kaluyahon, mga magkakamali, nagpapakumbaba tayo, nagsisikap tayo, naningkamot tayo nga lumapit sa ating mahal na Panginoon. Pinagsisihan po natin, kaya gusto natin maperpekto, gusto natin mabago, gusto natin pagpalain ng Diyos, gusto natin mapaginabangan, magamit tayo ng ating mahal na Panginoon. Huwag natin idama yung sarili natin sa ibang tao kung nagkakasala sila. Pabayaan mo sila. But sabihin mo kami unfair? Hindi pantay yung aping pag-treat sa mga tao rito. Nagkamali ka. Hindi kami nagkukulang sa mga tao dito. Kahapon na, nagmi-meeting kami rito. Pinag-review ko lahat ng mga manggagawa. Yung mga tao sa balay, pinapagalitan ko lahat yan sila. Yung tinitingnan nyo dyan, pamangkin namin, kinikino pinakanta, suspended ko na eh. Sabi ko, suspendido ka na. Pili kong tinitingnan dito ng mga iba. Yung mga tao yung pinagalitan, mag-ayos kayo dito. Hindi ko mag-ayos dito, masira kami. Labas na lang kayo. Wala ditong gitawag na favoritism. Lahat dito sinasabi. Sa mga anak ko magkamali, tinutuwid, pinapangaralan ko sila. Kulang na lang, sisipain ko sila. Kaya ayaw ko masira yung gawain ng ating manapay. No? Mahal namin kayo mga kapatid. Eh kung yun nagkakamali kayo, sumunod kayo sa patakaran, magpakumbaba kayo para papalain kay Diyos. Huwag ipakita na kayo nagre-rebuild, kumukontra kayo sa iglesia. Wala pong panalo dyan. Kayo ang talo. Hindi kayo samba, halis kayo dito, saan kayo pupunta? Sabi ng Biblia, nakakatakot na bagay na mahulog ka sa kamay ng Diyos. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Lahat tayo dito may kahinaan. Walang perpekto dito. Ang taong perpekto, hindi tagalupa, tagalangit yan. Lahat dito may kahinaan. Kung kami may kahinaan, kayo rin, bas grabing kahinaan nyo sa inyo sa labas. Kung sabihin nyo, dito wala kabanalan, bas grabe ka mo sa labas na wala kayong kabanalan. Di marami kami nakita sa labas, grabe, walang kabanalan. Sabihin nyo dito sa loob mga tao, walang kabanalan, mas grabe kayo sa labas. Wala kayong kabanalan. Nakikita namin kayo. Pero nagagalit ba kami sa inyo? Nagsusumbat ba kami sa inyo? Hindi. Bakit? Minamahal namin kayo. Inunawa namin kayo. Dito, makita lang nyo, akusahan nyo yung mga tao dito. Mga minamahal. Kung mag-akusahan tayo lahat dito, walang mangyari sa buhay natin. Lahat tayo dito, kanya-kanya na nagsisikap para mapalangit tayo. Dahil ayaw natin maimpyerno, nagsisikap sa kabila ng ating lapses, sa kabila ating pagkukulang, sa kabila ating makahinaan, nagsisikap tayo lumapit sa ating Panginoon. Walang perpekto dito. Mga tao sa pasos, mga chismosa yan, mga libakir-libakira, wala yan. Pero sila tinanggap ng Diyos dito, bakit nakita ng Diyos ang pagsisikap nila? Walang marunong dito, halos mga bulok lahat. Kung sabihin mas marunong ka mo, nagmamayabang ka na. Kaya sabi ng Diyos, nagmamarunong ibababa ng ating Panginoon. Si Pablo, iba, abogado, marunong yan. Pero hindi niya sinabi ako abogado, hindi siya sinabi ako nagmamalaki. Wala, sabi ni Pablo, lahat kong abot sa buhay ko, inihap kong kalugihan, iti lamang dumi sa harapan ng Diyos. Wala si Pablo nagmamalaki sa kanyang inabot sa kanyang buhay. Nagpakumbaba si Pablo sa niya para gusto ko lang maabot ang halangdon excellency ng ating mahal na Panginoon. Inisip ko lahat. Everything I gain, I counted loss for Christ, but dang. Ano yung dang? Iti. Inisip niya ang hugaw tanan ang naabot niya sa iyang sarili. Hindi siya nagmamalaki na si is a lawyer, is a professional, o si is ano siya, natawala, hindi niya sinabi. Inisip niya, wala pa kong nagawa kahit isa sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Para bakit? Gusto niya palagi siyang nagpakumbaba sa ating mahal na Panginoon. Wala siyang pinagmamalaki. Sabi niya, pinagmamalaki ko ang Panginoon sa sarili ko. Pinagmamalaki ko yung tinik sa aking laman. Hallelujah. Na hindi ka, na aking mata, hindi pinaliwanag ng ating Panginoon. Ayan ang pinagmamalaki ko. Hallelujah. 3 bisa ko nalangin sa Diyos, Lord, pwede ba tanggalin mo yung tinik sa aking sariling laman? Anong sabi ng Diyos? Pablo, sapat na ang kaligtasan na tanggap mo sa akin. Kahit hindi ko na pagalingin yung mata mo, sapat na yung kaligtasan na tanggap mo sa akin. Ngayon paglingkuran mo ako, ipangalan Panginoon kung saan kita tinawag. Si Apostol Pablo, grabe nga tao, kriminal po yun. Pero grabe yung pagpakumbaba. Tayo! Sino ba tayo? Who we are in the sight of God. Mga minamahal, napaka-importante ang ating kaligtasan.
Ang Panginoon is the great example of humility. Siyang dakong halimbawa sa pagpaubos. He humbled himself and is faithful unto death, even in the death in the cross. He passion as a man. Purmang tao siya, nagpakumbaba. He humbled himself and is faithful unto death, even in the death in the cross. That's why He has given a name above every name. Higyan siya ng pangalan, labaw sa kanyang pangalan, and every knee shall bow and every tongue shall confess in His name. Pag ito nagpakumbaba ka like our Jesus, because He is the greatest example for us that we must to follow His step, itataas ka ng ating Panginoon. Kahit wala kang alam, wala kang eskwelahan, itataas ka ng ating Panginoon. Bakit? Nagpapakumbaba ka sa ating Panginoon. Kung iniisip mo na may alam ka na, may tinapos ka na, may profession ka na, hindi ka na marunong magpakumbaba, kapatid, ibababa ka ng ating mahal na Panginoon. Mawala ka pa sa linyada ng ating mahal na Panginoon. Ito pong paglingkod sa Diyos is a matter of humbleness. It's a matter of sacrifices. Self-sacrifice and humbleness. Dedication. Determination. With long suffering. With open heart. Sincerity. Ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung gusto mo po, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Kaya huwag natin bibigyan ng demonyo pumasok sa isipan natin. Don't let Satan enter sa heart like Judas. Si Judas Iscariote. Pininta niyang Panginoon dahil pumasok Satanas sa isipan niya. Tandaan niyo po yan. Yan ang sabi ni Pablo. Pag pumasok na yung demonyo kasalanan sa puso mo, kukontrahin mo yung kalooban ng Diyos. Mawalan ka na ng pagpakumbaba, mawalan ka ng pag-ibig, mawalan ka ng espiritong susunod. Si Judas, last verse, Luke chapter 22 verse 3. Kung bakit si Judas, siyang apostolis ng Panginoon, kasama niya ilang taon, 3 years, more than 3 years. Ngunit lastly, pinasukan si Judas ng demonyo, kaya bininta niya ang Panginoon na within 30 pieces of silver. Mga minamahal, nawa, huwag natin papasukin ang kaaway sa isipan natin. Ngayon pong lalaban sa ating kukontra, making a war against the law of our mind at bring you into captivity to the law of sin. Bibirahin tayo papunta sa malaod ng sala, mawala tayo sa Diyos. Pakibasa, brad. Lucas 22:3. Hallelujah, praise the Lord. Lucas Kapitulo 22, versikulo 3. Hallelujah, praise the Lord. O si Satanas, misulod kang Judas, ngaginganan og Iscariote, nga kauban sa napulog duha. Amen. Palakpakan mo tan Diyos. And they began to inquire among themselves of them it was that should do these things. 3, hindi 23. Lucas 22, versikulo 3. Si Satanas pumasok kay Judas. Narinig niyo ba? Then enter Satan into Judas, surname Iscariot, being the number of the 12. Nasa Biblia po lahat. Magbantay tayo sa ating mga puso na hindi makapasok si Satanas. You must watch yourself. That Satan cannot enter our hearts. Ngayon pong magsusupak ko kontra sa kabalauran ng church at sa ating mahal na Panginoon. At siya ay napasa buong lupain sa palibot-libot sa Jordan. At ipangaral ang bautismo sa pagsisisi at pinakatawad ang mga kasalanan. Mga minamahal, everybody, praise the Lord. Tandaan po natin. Si Satanas pumasok kay Judas. Pag pumasok ng demonyo sa isipan ng tao, yan ang may isip niya, rejection. Anong rejection? Hindi na ako sasamba. Dito na ako magsamba sa iba. Yan ang rejection. Then self-pity. Anong self-pity? Ang tingin niya sarili niya, pinagkaisahan siya, inaaway siya. Siya lang palagi nakikita. Yun pong self-pity. Tandaan po yan.
Sunod yan, discouragement. Ma-discourage ka na. Yun ang mga tools ni Satanas ng tao. Madala niya sa kabihag, patungo sa balao sa sala. Ma-insecure ka sa sarili mo. Ma-discourage ka. Wala ka na. Isipin mo na may Diyos ka na pinaglingkuran, puno ng pangit at buhay. Huwag mo pabayaan nga ma-discourage ka, mabihag ka ng kaaway. Makaramdam ka ng discouragement, self-pity, discouragement sa sarili mo, yan ang negative thinking. Ang nagpapaisip sa iyo walang iba, si Satanas. Huwag natin hayaan pumasok ang demonyo sa isipan natin. Ang papasukin natin sa oras nito ngayon, ang banal na Espiritu. Sikapin natin, mga minamahal, na sa oras na ito, madama natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Basurahin natin yung mga sa isipan po natin. Sabi ng isang tao, ang problema, lungkot, inggit, sama ng loob, hinanakit, at galit ay parayang mga basura na dala-dala ng bawat isa sa atin. Ang mga basurang yan at minsan itinatapon at inilabas yan ng tao. So kung inilabas yan ng tao, so kung minura man kanya, pinagalitan kanya, naging masamang loob niya sa iyo, nainggit sa iyo, mahinanakit sa iyo, ibig sabihin, tinapon lang niya ang mga basura sa iyo. Bakit mo naman pupunitin yung basura? Hindi naman sa kailangan patulan, paawayin mo. May sabi ng tao, ayaw kong mapuno ako ng basura at mabulok ang pagkatao ko. Ang mas magandang gawin ay pinupuno natin ating sarili ng mga maganda at masayang bagay. Hindi tayo dapat mag-iipon ng basura. At lalo na huwag mong dadamputin ang mga basura na itinapon nila sa iyo. Kaya my dear friend, you should be weak and listen. Slow to speak or to get angry. If you angry, kung magalit ka, you cannot do any of good things God's want you to do. Pag magalit ka daw, hindi mo na magawa ang mabuti na ginagusto ng Diyos para sa iyo. You must stop doing immoral or evil. Instead, be humble and accept the message planted in you to save you. Be humble. Huwag natin damputin yung mga basura, walang kabuluhan na mga salita. Basura yan, wag mo pakinggan, wag mo pulutin. Ipupuno mo sa puso mo yung maganda at masayang bagay. Nagbigay ng kasiyahan sa iyo, yung mabuting bagay. Hindi yung mga basura na tinatapon ng tao sa iyo. Alam mo, basura, pulutin mo. Mabubulok ka pag pulutin mo yan at tanggapin. Dahil basura yan. Hallelujah. Tagalin itong panahon, walang sagot sa aking mga tanong. Ang isip ko
lito at gulong-gulong. Di ko malaman kung paano ako ay may mga kaibigan, ligayang hanap sa kanila'y kulang. Kasi ko ay mahimamang, puso'y lungkot at sinisigaw. Di ko alam, di ko alam. Sa akin may isang nagmamahal. Tunay na di ko alam. Si Jesus malay pag-asa na salamat at may Hesu Kristo, mag-ibig niya dapat na totoo, katugunan sa mga anak mo. Siyang pag-asa ng buhay ko. Sige. Kaya ngayon ako'y nagagalaw. Sa akin mayroong isang nagmamahal. Tunay na aking alam, si Jesus pala'y pag-asa ng buhay. Sige kaya ngayon ako'y nagagalaw. Sa akin mayroong isang nagmamahal. Tunay na aking alam, si Jesus pala. Pag ikaw ang pag-asa ng buhay, Lord, di ko alam, di ko alam. Sa akin mayroong isang nagmamahal. Tunay na hindi ko alam, si Jesus pala'y pag-asa ng buhay. Si Jesus pala'y pag-asa ng buhay. Si Jesus ang pag-asa ng buhay natin. Singgit talaga. Buhay. Hallelujah, hallelujah. Jesus. Salamat po, malapang noon. Sa mga salita mo nagpapalaala sa amin na dapat hindi kami mahibihag na sa isipan na magpakumbaba kami katulad sa iyo, Lord. Na ikaw lang ang aming pag-asa ng buhay. Ikaw lang ang pag-asa ng aming buhay. Wala kaming pag-asa sa iba. Ikaw lang ang pag-asa ng aming buhay. Ikaw lang nangako ng buhay na walang ka. Ikaw lang ako nagaligtas. Saan kami maparoon? Wala lang kami mapuntahan. Dahil sa iyo lang kami nagkaroon ng pag-asa ng buhay. Taas yung kamay, mga men, dumalangin tayo. Manalangin tayo na madama natin yung presensya ng Diyos. Kailangan natin banal na Espiritu na siya mag-control sa ating isipan, puso, lahat, parte ng ating buong katawan, na hindi tayo mabihag ng kaaway upang madala tayo sa kasuguan ng kasalanan. Upo man lang, Panginoon, sa mga oras na to, nandito kami nagsusumamo sa iyo. So, natalangin yung propeta
Aming beloved noble Pastor, Lord. Salamat sa mga salita mo na nagturo sa amin. Tumimo sa puso isipan namin. Yung hindi nakaunawa, paunawain mo sila, Lord. Buksan mo puso isipan nila. Na maunawaan nila yung salita mo, na itong salita mo ang nagtuturo sa amin, nagtutuwid sa aming landas ng buhay. Di ikaw lamang ang pag-asa na aming buhay, Lord. Wala na kami ibang mapuntahan, ikaw lang, Lord. We always come to you, my dearest Jesus. Tulungan mo kami, masurvive kami sa spiritual naming buhay. Turuan mo kami magpakumbaba, sumunod, magpasakop sa iyo upang kami pagpalain mo sa material mo sa labagay. Bless us so much, Lord, to the first leading privileged pastor. In Jesus' name. Sing it, hallelujah. Patong kamay sa ulo nyo lahat kita mag-rebuke with all power, authority, mga minamahal, hallelujah. Yes, Lord, minsan palibaba ang kapangyarihan mo sa aming kaligitnaan, Lord. Pagpapalain mo kami lahat sa oras na to, ay by the power of darkness, demons, infirmity, sickness, and disease. Cast out! Cast out! Cast out! Cast out! From the children, the might of be healed, right of problems on by his blessed thy children, financially, peace, fit, right of God, Lord. In Jesus' name, amen and amen sa Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Tumayo tayo lahat, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Taas yung kamay, lukso tayo, 3 beses malakas. Hallelujah po sa Lord! Hallelujah po sa Lord! Hallelujah po sa Lord! Amen.